Mariela everyone! Welcome sa aking YouTube channel at kung bago ka pa lang dito sa aking channel ay don't forget to hit that subscribe button and hit that bell button para updated ka sa susunod ko pang mga videos. So as you can see on the title below, paano mag-open ang cervix. So hello mommy! If you're watching this, inip na inip ka na rin ba? Don't worry mommy, I feel you. Kaya siguro nandito ka sa aking channel ay gusto mo malaman kung ano yung mga gagawin mo para lumabas na si baby. Kasi sobrang nakakainip kapag third trimester. Kasi ang gagawin mo na lang ay hihintayin mo na lang si baby tapos yung mga nasa paligid sa'yo lagi sinasabi, oh, kailan lalabas yan? Oh, hindi ka pa rin nanganganak. 'Di ba? Parang, ano ba naman kayo? Chill lang kayo, ganyan. Ginawa ko tong video na to during my 39 weeks. Kasi 37 weeks pa lang ay pwede nang manganak ang isang buntis. So, ang overdue talaga is 42 weeks. So, 2 weeks na lang ay mag-overdue na ako. Kaya kung ano-ano na yung ginawa ko dito sa video na to para lang lumabas si baby. It depends on you kung gagawin mo rin ba yung gagawin ko or hindi. Kasi hindi ito in-advise ng aking OB. Kaya paalala lang po sa mga mommy na gusto din i-try yung mga gagawin ko. Ako kasi nagbuntis ako nang hindi ako maselan. Hindi ako maselan, walang masakit, ganyan. Kaya parang normal lang yung movements na ginagawa ko sa katawan ko. Bago ko gawin tong video na to ay nagtanong din ako sa mga Facebook group kung ano ba yung mga pampa-open ng cervix, kung ano yung nagpa-open ng cervix nila, at nagtanong din ako dito sa amin kung ano ba yung dapat gawin para manganak na ako or mag-start na ako mag-labor. At na ginawa ko para ma-trigger, para lumabas na si baby, and how I induce naturally. Gusto mo malaman kung paano mag-open ang ating mga cervix at para lumabas at makita na natin si baby? Just keep on watching. Alright, so ang una natin gagawin ay mag-exercise at home tayo. Meron akong dinownload sa YouTube ng good for 38 to 40 weeks na exercise. At ito yun guys, ililink ko na lang sa baba. Pag mag-exercise tayo dito sa bahay, syempre kailangan natin ng yoga mat, or kung wala naman tayong yoga mat, ay play mat. Play mat, kung anong meron kayo dyan. Pwede rin naman kung wala. So, ito na siya guys. Kahit ano naman ang pwedeng suotin, depends on you kung saan ka komportable. So, yun. And, nagsuot ako nito para mas ma-motivate ako mag-workout. Kasi, tinatamad talaga ako minsan. Parang alam mo yun, nakakakita ako ng kama. Gusto ko humiga. Okay, so, simulan na natin. Okay, so at 39 weeks, sobrang nakakapagod po ang mag-exercise, lalo na kung ganun po yung ginagawa ko. It depends on you po kung gagawin mo po yan, pero sobrang sarap sa feeling kasi talagang na-stretch lahat ng mga buto, sweat, and siguro naman nababa na si baby kahit papaano. Next naman ay gagawin natin. Magpapahinga muna tayo saglit. Bawal muna tayo humiga, matulog, or kung ano-ano. Okay, so ang susunod naman natin na gagawin ay gagawa mo tayo ng gawaing bahay.
Ang next naman na ginawa ko ay ano ba yan? Di mabuksan? Ito po yung iinumin. Pineapple juice with vitamins A, C, E. Sabi po ng iba, nakakapagpanipis daw po ang pineapple ng cervix. Or yung mga fresh pinya. Eh, wala po akong fresh pinya, kaya pineapple juice na lang yung iinumin natin ngayon. Okay, so nalagok na natin yung pineapple juice. Kayo ba, mamis, ito ba ay isa sa mga nagpaanak sa inyo? Comment down below kung effective siya sa inyo. So, proceed na tayo sa ating susunod na gagawin. Okay, so ang susunod naman natin na gagawin ay, syempre, nagalaw si baby. Okay, so next naman na gagawin natin ay kakausapin natin si baby. Mamaya pagkatapos kong maligo, magpapatugtog tayo, tapos lalagay lang natin yung sounds sa may bandang puson natin para naririnig niya at ipapakausap natin siya sa daddy niya. Nanimit na siya eh. Pogi na asawa ko. Pogi kamukha ni baby oh. Yan. Talk baby to me. At ang sumunod naman na ginawa ko, sa susunod na araw ko na to ginawa. Okay, so ang gagawin ko naman ngayon is maglalakad-lakad ako. It's kinda late na. It's 6:15 in the morning. Since lockdown ngayon, hindi tayo pwede sa kalsada na maglakad-lakad, or kung nasa village man kayo, pwede rin naman na dun lang kayo maglakad sa area nyo. So, yun. Yung compound namin is medyo may space naman for walking, so dun na lang ako magwa-walk. Okay, so yan. Dito tayo sa mini court natin maglalakad. Yan, iniikot ko yun. Yan, iniikot ko yan. Hanggang dun sa may puno. Okay, so we're walking na. Nakaka 3 rounds pa lang. At ang asawa ko ay nandiyan din para taga-support. Mas maganda maglakad pag may support. Taga-support. Asawa ko ay nandiyan din para taga-support. At ang sumunod naman na ginawa ko, sa susunod na araw ko na to ginawa. Okay, so ito try naman natin ang spicy food. Meron ako dito ang mangga. Buffering. Mangga, tapos sasawsaw natin siya sa toyo na may asukal, na may sili. Ayan. Kasi sabi nila nakakapag-trigger daw ang mga spicy food. Sobrang anghang pala. My God. Mahilig naman ako sa maanghang dati, pero hindi sobrang anghang. Kasi yung asawa ko, ano yun eh, hindi maanghang sa kanya, pero sobrang anghang naman talaga. Ito na. Ay, sobrang anghang talaga. Gago! Oo nga, tanga! Sobrang lang. Open na ba cervix ko? Open na ba? Wala nga anghang. Walang anghang na naman eh. Sige, tiisin natin kasi para ma-trigger yung cervix natin. Mulang. 39 weeks na ako, close cervix pa rin ako. Tubig. Sawa ko, oh. Sakit ah. Almoranas ang ano mo dyan, abot. Sino yung mga mami dyan na mahilig sa mga spicy foods habang buntis sila? Comment down below kung ano, madali ba kayong nanganak? Or na-normal nyo ba yung delivery nyo, mga ganon? O, diba, hindi niya kinaya yung anghang.
Kung sa kanya, hindi niya na kinaya, paano pa kaya ako, ano? Wala pang inom-inom. Charot. Sabayan natin ang pineapple juice ulit. Ulit. Sorry, nakata naman ang ating video, pero next day ko lang to ginawa. At ito ang susunod kong ginawa. Hi everyone! So, naputol na naman po ang aking video. At nag-skip na naman tayo sa panibagong pwede natin gawin para mag-labor tayo. Ang susunod naman na itatry natin is itong evening primrose oil na Primbean. Kasi guys, I'm 39 weeks, 'di ba? Tapos kakagaling ko lang sa OB kanina and closed cervix pa ako kahit anong gawin ko. Nung mga nakaraang araw, nag-exercise, naglakad-lakad, inom ng pineapple, pero still closed cervix pa rin. So why not try this evening primrose oil na nireseta sa akin ni Doc. 3 times a day. Ita-take tong gamot na to, then iinumin lang siya. Mas better daw na inumin kaysa i-insert daw. Hindi ko sure kung mag-effect din to sa akin pero wala namang masama mag-try. Nakapag-take na ako kaninang tanghali. So ngayon naman is yung pang merienda. Para sa akin ang sarap niya, parang ang tamis niya, gano'n. Tapos ang isa nito is 30 pesos. So, tatry ko siya for 5 days. Ito siya guys, oh. Sarap. Yung tayo. Para sa akin, matamis siya. Sarap. Okay, so let's see kung isa rin siya sa magpapa-open ng cervix natin. So, ayun nga. Galing ako sa OB. Tapos, chinek yung cervix ko. Closed cervix pa rin ako. Kaya nawalan ako ng pag-asa kasi sa lahat ng ginawa ko, closed cervix pa rin ako. Alam mo yun, nag-effort ka, ganito, ganyan. Pero, wala nangyari dun sa cervix mo. So, niresetahan ako ng aking OB ng Primrose. Either i-insert or iinumin. Binigyan niya ako ng 15 pieces na evening Primrose. At, ayun. At tinapos ko lang yung 15 pieces na yun, tapos hindi na ako kumuha ulit. Okay, so ang next naman na gagawin natin ay gagawa tayo ng salabat. Gagawa tayo ng ginger tea. So, eto na, binabalatan ko na siya. At, sorry, ang init eh. Habang nagpapainit ako ng tubig, balatan na natin tong ginger. Nababasa ko kasi na sobrang effective to sa ibang mommy. Kaya, let's try. Kung effective din siya sa atin dahil iba't iba ang mga nanay. Hintayin na natin makulo ang ating ginger tea. Okay, so ready na ang ating ginger tea. Papa-warm ko muna siya sa sandali. Ayoko ng sobrang hot. Hanggang dun lang yung ginawa kong labor naturally kasi mas nag-focus na ako dun sa primrose. Tapos hindi na talaga ako nag-exercise guys kasi tinamad na ako. Kasi sabi ko, hindi naman bumababa si baby sa exercise. Bakit ganun? Araw-araw ako naglalakad tapos di pa rin siya bumababa. Depende sa'yo, mami, kung gusto mo mag-induce ka naturally para mag-start ang labor mo or wala, talagang hihintayin mo lang si baby at all without taking any meds or hindi ka nag-i-squats kasi sabi nila mas effective daw kung talagang kakausapin mo si baby at sasabihin mo na baby, labas ka na, ganyan. Sobrang ganda dito sa outside world. Ang masasabi ko lang sa'yo, mami, ay huwag ka mainip. Pag nai-stress ka, mas lalong tumatagal ang paglabas si baby. Tapos, huwag mong pakinggan yung mga nasa paligid mo kasi sobra ako. Halos lahat sinasabi nila na, ano kailang ka mga anak? Ano overdue ka na? Ganyan. Nakakarindi yung paligid. Kaya, yun, inhale, exhale ka lang kasi lalabas at lalabas din si baby. Pero, syempre, huwag mong kalimutan ang magdasal ng magdasal ng magdasal. Yun lang ang payo sa akin ng OB ko. Hindi niya ako pinayuan na mag-exercise, hindi niya ako pinayuan mag-squat. Sabi niya lang sa akin ay mag-pray ka lang na mag-pray na mag-pray para
mag-start na ang labor mo. So, ayun. Yun lang mga mami, just pray lang tayo ng pray hanggang sa lumabas na si baby. Promise, lalabas na yan. Malay mo, mag-labor ka na mamaya. Don't forget to subscribe and hit that notification bell para mapanood mo ang aking susunod na video.